Sige po, makakaupo tayong lahat. Masaya po ba kayo ngayong malapit na ang Pasko? Unang-una ho, isang paalala sa atin ito na every time we want to end the year, it's really actually a month of Thanksgiving for all of us. So isang napakalaking okasyon yan sa ating church. Kasi imagine mula January hanggang bago matapos ang taon ng Disyembre, meron tayong pagkakataon para, dati sineselebrate natin yung anniversary pero nakita ko mas may sense kung ang isa-celebrate natin yung araw ng pasasalamat natin sa Panginoon. Yung bang isang buong 2025, bago matapos magpalit, pwede nating sabihin, Lord, thank you po talaga. Yung talagang mapapa-thank you, Lord, ka na lang talaga. Amen? Sa dami po ng magandang nangyari, hindi perfect, hindi lahaging maganda. May ups and down, may in and out. Merong mga win and lose na mga battle sa buhay, pero at the end of the year, sa biyaya ng Panginoon, nakatayo pa rin tayo. Amen? Alam nyo, itong taong ito, binigyan tayo ng word ni Lord really to pursue His maturity. Yung in pursuit of maturity, talaga naman, whenever God is giving us a word para lakaran natin, mga prophetic word, guidance natin, ako, tinitake ko to personally. Kasi alam ko, when I took it personally, it will go to the congregations. Madadamay talaga kayo doon. And true enough, the Lord is maturing us from different areas. From finances, from emotions, from leadership, from volunteering, serving, in way of doing things, system, admin, management. Lahat nakita ko kung paano minamatured ni Lord ang church na ito. At yun ang gusto natin. Amen? Actually, yan ang talagang kailangan ng mundo, maturity. Pwede kang makakita ng mga taong mga masisipag, pero kung di naman matured, maalis din yan. Because maturity is very important. And especially with what is happening sa bansa natin, unang-una ho, please, wag na wag po kayong matatakot kapag halimbawang may mga lindol na tula. Teka. Oo nga naman, nakakatakot naman talaga yung lindol. Alam nga namang wala tayong maramdamang mga takot o pangamba. Natural meron. But whenever you feel afraid, remember, He is our refuge. Ang Panginoon ang ating pong kakampi. So, hindi siya ang nagpapalindol. Talagang nangyayari yan sa naturalesa. Kahit po sa mga bayan, lupa, na walang mga tao, lumilindol po. Hindi lang lumilindol kasi dahil sa mga flood control na ghost project. Hindi po. Talagang may bahagi na po ng buhay ng tao yung mga kalamidad, pagputok ng bulkan, bagyo, lindol, sunog, at kung ano-ano pa. Kaya maging handa lang tayo palagi na whatever happen, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Paano pag lumindol ngayon habang nagpipreach si Pastor Herbie? Ang gagawin niyo, huwag kayong magpapanik. Magdadak tayo, mag-hold tayo, at pag medyo kumalma na, lalabas tayo sa school ground. Napaka-blessed natin, meron tayong school ground sa labas. Amen? So, ganun lang po kasimple yun. So, don't try to put panic into your hearts. Huwag niyong payagan na magkaroon pa ng mga takot, tapos i-blame pa sa Panginoong Diyos na ayan na, nagagalit na ang Diyos. Pinaparusahan niya na. Kasi kung ako magagalit, hindi ako mandadamay ng mga walang kasalanan. Kasi sa Cebu, parang 70 plus pa yung namatay. May mga bata, may mga matatanda, at may mga tao na talagang wala namang kinalaman sa ghost project. So, hindi po ganun si Lord na dahil magpaparusa, kung sino man yung mamatay, mamatay, damay-damay kayo. Hindi po ganun ang Panginoon. Amen? Napakabait ng Diyos. At hindi ho siya, natin dapat, kasi kung sisisihin mo siya na siya ang gumawa, kanino pa tayo magdadasal? Siya nga gumagawa nun. Paano pa tayo magdadasal? Kaya lagay nyo sa isip po ninyo ito, whatever calamity happening sa bansa natin, either man-made or natural act, it's an act of nature. It's a way of nature. Kailangan sumabog ang bulkan. Kayo nga, nag-iinit, sasabog din Ang bulkan pa, napipiko na rin. So, ibig sabihin, lahat po yan is an act of nature na kailangan, may way ang earth for cleansing. Dahil sa mga lindol at pagputok na bulkan na yan, nabubuo ang mga bansa at kontinente. So, hindi po natin, wag niyong ibintang sa Diyos yung mga yan. Kasi may nakikita ko sa social media na ayan na, nagagalit na ang Diyos. Nagagalit na ang Diyos dahil sa mga nangyayari. Siguro kung magagalit man ang Diyos, alam niya kung sino pupuntiryahin. Baka hindi po yung mga lugar na alam naman niya kung saan nakatira yung mga congressman Baka doon dapat siguro doon lilindol o kung saan man.
Kung may lilindulin man na sasabihin kay God yan, alam naman niya siguro kung saan ipapadala yung apoy. Alam niya siguro kung saan itututok yung mga fault line na yan. At itatapat sa mga bahay. Baka po sa Forbes Park mauna. Pero hindi ho ganun ang Diyos. Hindi ho. Talagang nangyayari po naturalesa ang mga lindol na yan. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya relax ka lang. Ang gawin natin, maging mapaghanda ang puso, maging mapagpasalamat po. Yun ang pinaka-the best way. Whatever happened, let us be matured enough na mag-hold on tayo sa promises ni Lord, makakaahon, makakabangon, makakatulong sa iba. Alam niyo, pag dumadating yung mga ganyang mga calamity, ang pinakamagandang nasa isip mo, how can I help these people? How can I encourage them? How can I pray for them? Paano kaya sila matutulungan? Paano kaya ako magiging kabahagi, maliit man o malaki, na makatulong sa mga taong ganyan? Pag-pray natin yung puso ng mga tao na nasa gobyerno. Let us pray for them na pag dumating yung tamang mga ganyang pagkakataong dilubyo sa kuna, meron po tayong mga pondo na gagamitin para makapagpatayo agad-agad ng mga trilyon pesos na magamit po sa mga gusali na mga bumagsak, mga ipatayo lahat po yung mga bagay na yan. Amen? Huwag maibulsa. Kaya ho yun ang maging dapat puso natin sa panahon na ito. Na whatever happened, sa Panginoon tayo tatakbo. Amen? Pwede po ba pagdasal natin yung mga naapektuhan ng lindol? Okay lang po ba? O ngayon na, gawin na natin ngayon. Every head bow and eyes closed. Lord, sa oras pong ito, inaalala po namin yung mga kamag-anak, pamilya, kakilala, kaibigan, or kababayan namin sa Cebu, sa Visayas, sa Luzon, sa mga lindol na nangyayari, baha, mga nasunugan, mga kalamidad na naranasan, Panginoon, itong mga nakaraang buwan at patuloy na nararanasan. Bigyan mo po kami una ng kalinawan ng isip, kagaangan ng kalooban, na harapin, Panginoon, na pag dumadating ito, sa iyo kami tatakbo. Ikaw ang maiisip naming muog na matibay, na tutulong magmamahal, uunawa sa amin. Mag-aahon, magbabangon, pakabila ng lahat po ng mga pagbagsak na ito. We pray, Lord, na bigyan mo kami ng lakas ng loob, lalo yung mga kababayan po namin na mga namatayan, nagkaroon po ng mga pagdurusa, pasakit sa puso dahil sa naranasan nila. Biyayaan mo sila, Ama, ng kapayapaan, Panginoon. Para po sa kabila ng nangyari, may pag-asa pa rin silang tumingin sa kinabukasan na magiging maayos din ang lahat. Salamat sa mga tulong na dadating at sa mga pusong hihipuin mo para kumilos, mag-bless, magpadala, magbiyaya, Lord, sa mga taong ito. Maraming salamat po, Ama. In Jesus' name, amen. Alakpakan natin si Lord. Ang title ng mensahe natin ngayon, alam niyo kung ano? Kasi minsan nakaisip ko, lahat tayo, marami ho talaga tayong gustong i-fix na iba. Gusto nating ayusin yung mga tao sa paligid natin. We want to correct people, we want to point out flaws, mistakes. Pero si Lord, kung magsisimula si Lord, sa totoo lang, unang-una, bago ang iba, tayo muna. Sabay-sabay tayo sabihin nyo nga, bago ang iba, ako muna. Ang title ng message natin, God, fix me first, everything else can wait. Alam niyo, yung pinakamagandang dasal natin, Lord, i-fix mo muna ako, Ama. Ako muna ayusin mo. Alam niyo, pag naayos kayo ng Panginoon, yung iba makakapag-intay naman eh. Negosyo, makakapag-intay yan. Kasal, makakapag-intay yan. Promotion, makakapag-intay yan. Healing, makakapag-intay yan. Lahat po ng mga bagay na pinapangarap nyo, makakapag-intay yan. Kung maayos ka. Kasi kung dumating man sa'yo ng maaga, pagkatapos hindi ka maayos, mawawala din sa'yo agad. Perang malaki, dadating din yan. Makakapag-intay yan. Trabaho po, makakapag-intay yan. Pag hindi ka maayos, tanggal ka agad sa trabaho. Baka doon ka pa mapaaway. Makakapag-intay po yung mga bagay na yan. That is why, very important, lagi una, before we ask for anything, ang laging hilingin natin kay God, Daddy God, fix mo nga po yung heart ko. Ayusin mo po ako. Puso ko, yung damdamin ko, isip ko, salita ko, pagkatao ko. Para pag hinaharap na natin yung ating asawa, anak, kapitbahay, boss, kaibigan, or kapitbahay o kaaway, katrabaho man o hindi, maayos una yung sarili natin para nakakapag-desisyon tayo ng tama. Sabi ni Paul kay Timothy, chapter 4, verse 16, sabi niya, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this,
Talagang pilitin mo to, abutin mo to, gawin mo ito. For by so doing, you will save both yourself and your hearers. Pag ginawa mo ito, na binantayan mo yung sarili mo, pati yung mga tinuturo ko sa'yo, masasalba ikaw, pati yung mga nakikinig sa'yo, Timothy. Importante ito. Tingnan niyo ito pa, sabi niya naman sa mga taga-Galatia. Chapter 6, verse 4 and 5. Pay careful attention to your own work. For then, you will get the satisfaction of a job well done. You won't need to compare yourself to anyone else. Grabe, no? What a powerful principles or advice. Sabi niya, bantayan mo yung sarili mo. Pangalawa, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Pag yan na-fix, yung maturity na yan on the inside of you, mas madali mo nang mag-gather yung mga bagay sa paligid mo. Why? Because you cannot help someone when your soul is in chaos. Makakatulong ka ba halimbawa sa mga taong nangangailangan kung ikaw natataranta? Makakatulong ba kayo sa iba na natatakot kung ikaw takot na takot? Makakatulong ka ba sa mga tao na hirap kung ikaw naghihikahos? Alam niyo sa eroplano, pagka sinabing babagsak yung eroplano, babagsak yung oxygen, yung pinakakinakabit. Tapos kung may kasama kang bata, huwag mong unahin yung bata. Tinuturo ng mga flight stewardess siya, ng crew. Sasabihin, pagbagsak po ng oxygen in the midst of emergency, ikaw muna yung magsuot. Pangalawa yung iba. Ibig sabihin, you cannot help kahit yung anak mo pag hindi ka nakakahinga. Bago ka magbigay ng hininga, ikaw muna yung huminga. Tayo muna yung magbigay ng tulong. Before we fix others, let God fix you. Ulitin ko po bago tayo humiling na Panginoon, tulungan mo sila. Hilingin natin kay God, Lord, tulungan mo ko. Kaya nga, actually, ang prayer natin, pag i-bless tayo, for the blessing of others. Pag i-help tayo, so we can help others. Sabi ni JC, alam niyo, marami akong pinagkukuha, kahit sino ito mga tao, makukuha na ko ito ng mga statement. Sabi niya, ni JC, you cannot heal what you don't reveal. Alam niyo mga bagay po na hanggang ngayon hindi kayo pa nire-reveal, hindi kayo makaka-heal. Kaya powerful yung testimony that people happen to them. Alam ba, nag-fall ka sa sin. Pag nakalaya ka na doon, tinetestimony mo yon. Pero hanggat di mo tinetestimony yon, to other people, you cannot be healed as other people. Kaya you cannot heal things that you don't reveal. Kaya napaka-importante yung truth na yan. Na before God can change actually, yung situation, kasi maraming sitwasyon tayong gusto nating mabago. Alam mo, magandang hilingin, Lord, change my heart first. Kayang-kayang baguhin ni Lord yung sitwasyon, kondisyon. Alam niyo kung anong mahirap baguhin? Yung heart mo. Kasi tayo yun Sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Sana nga pwedeng sabihin ni Lord, no, I will not let your heart be troubled. Kaya lang hindi May mga part na I will, may mga part na you will. Ikaw yun let not. Don't be. Ikaw yun hindi yun si God Talagang tayo ang gagawa ng paraan na yan Kaya nga, si Mahatma Gandhi, may kinote siyang ganda. Pansin niyo, sabi niya, we must become the change we wish to see in the world. Kung meron daw tayong gustong makitang pagbabago sa mundo, alam niyo yon, sa atin muna. Tayo muna. Kaya pagka magugulo yung mga bata, magulo ka ba? Kapag halimbawa, masigaw yung bata, masigaw ka ba? Kapag yung mga tao sa paligid natin, for example, tamad ka ba? Kumbaga, pag meron kang gustong makitang changes, gusto mo maging peaceful sila, maging at peace ka. Pagka gusto mong mag-matured sila, mag-matured ka. Pagka gusto mong may pabuhat sa iba, buhatin mo. So, yung mga bagay pa lang gusto mong nakikita, gusto nang makita ni Lord muna sa sarili mo on the inside of you. Amen? Kaya ako, na-realize ko, talagang I will not try to change people. I will always believe. I will not quit and giving up easily. Talagang mahaba. Ngayon, nakita ko, kung may isang kayamanan ako, medyo pinahahaba na ni Lord yung pasensya ko. Kahit papano. Dinadagdagan niya na yung PC mo. Yun ang mahalaga Pag yung PC mo naubos, alagwa ka. Sabihin, wala ka na kung saan ka na dadamputin. Kaya kailangan pasensya mo talagang mahaba Hilingin yung din kay God yan. Kailan kayo, the last time nagdasal kayo na, Lord, dagdagan mo yung pasensya ko. O dagdagan mo lagi yung pera ko.
Sabay-sabay nga, sabihin nyo nga, Lord, dagdagan mo yung pasensya ko sa katabi ko. I mean, dagdagan yung pasensya natin. Kasi minsan, reminder yan for everyone, baka hindi tayo nakapagdasal ng ganyan. Baka di natin nadasal yan na, Lord, dagdagan mo pasensya ko ngayon. Tapos may sitwasyon, Lord, dagdagan mo yung pasensya ko. Humingi kayo ng prayer request sa mga tao. Pag-pray mo nga ako, para marami akong katulong, supply, na I need patience right now. I need grace right now. Don't try to change people. Huwag niyong try na baguhin po yung people. Anong gagawin, pastor? Alam nyo? Why don't you just love them? Why don't you just pour your love on them and you will see how God changed them in front of you? Ano mong gagawin ni Lord? May mga taong ayaw magbago, gawin mo na lang, mahalin mo na lang. Habang minamahal mo, unti-unti, nagbabago siya in front of you, hindi mo namamalayan. Kesa inaaway mo pa. Pero iba naman yung minamahal mo sa kinukonsinti mo. Sana makita nyo rin yung difference nun. Iba yung minamahal mo sa pinababayaan mo. Magkaiba din yon. Iba yung I take care of you. Na sige, you can do whatever you want. Iba din yon. Minsan ang pagmamahal, pagsweto eh. Ang pagmamahal, pag-rebuke, pag-correct. Para hindi kayo makaisip na sabi ni Pastor, mahalin na lang ako ha. Hindi, kung minsan ang pagmamahal, palo. Ang pagmamahal minsan, correction. Whom He loves, He correct. Kaya ka, may kinukorek kasi, mahal ka kasi. Ang dami pong mga pain na mararanasan natin individually, personally sa buhay natin. Sobrang dami. Iba-iba. Pain and hurts sa ibang tao. Pain and hurts self-inflicting sa sarili mo. Minsan kaya kayo nasasaktan, ikaw din naman may gawa eh. Kaya may tinatawag na self-inflicting pain. Kumbaga dapat hindi ka na nasasaktan, pero ikaw na lang ang ayaw umalis sa sakit na yun eh. Lagi mong nire-remind yung sarili mo sa matatagal ng mga bagay na nangyari. Maaring ibang taong may gawa, sarili mo, or kung minsan, mga nadamay ka sa desisyon ng iba, sa ugali ng iba. Pero pag may mga pain, whether it come from outside, inside, or other reasons, whenever there is pain, you know what the best thing to do? Learn from it. Sabi ni Rick Warren, your greatest ministry will come out from your deepest wounds. Alam niyo saan daw galing yung greatest ministry? From a deeper wounds. Kung saan may malalalim na mga sugat, doon ka nakakapag-minister ng gusto. Sa mga ganong mga pangyayari, ganong mga bagay. When it comes to fixing ourselves, number one, lagay niyo po ito sa puso't isip ninyo. Fix what's within before you touch what's without. Ang una po natin hihilingin kay God, Lord, ayusin mo, Panginoon, yung things within. Yung bagay na within, sa loob. Ayusin mo. Ang dali talagang ayusin ni Lord yung mga bagay sa labas natin. Halimbawa ho, trabaho, bahay, pera, kalusugan. Kaya nga ako, nagbe-bless ako, natutuwa ako sa mga taong pinagagaling yung mga nakakalakad. Kasi nagkalat sa mga Facebook, sa social media. You know, mga nakakalakad, mga things like this, like that, na mga gumaling sa kung ano-anong sakit. Pero mas mai-impress ako, yung pagkatapos nilang gumaling, nagpunta, nag-serve sa church, tapos gumanda yung mga ugali. So, within, nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa iba. Kasi kung pagpapagaling lang ang gagawin sa inyo ng Diyos, may mga doktor naman. Kung masipag ka lang, makakapagpa-check up ka naman eh. Pero kaya minsan gagawin lang ni Lord yun, minsan to intervene. Kaya huwag kayong palaging aasa sa miracle. Minsan talagang kailangan ng doktor. Amen? I think on the second service, I will share a very powerful testimony. Sa second service ko gagawin para naka-record, naka-live. Kaya lang, di naman pwede kayong bumalik. Kaya abangan nyo na lang sa next Sunday. Yung testimony ko about healing. Si Jesus, kung meron siyang iti-teach, napansin ko, palaging inner transformation. At it comes out, outer correction. Si Jesus, pag may gagawin siyang correction, outer, gagawin niya, may gagawin siya inner. Usually, matatouch tayo ng mga tao, outwardly, binigyan ka ng pera sa labas, di mo naman nilunok yung pera, nasa labas mo pa rin yun eh.
Nasa labas ng katawan mo yun eh. Bibigyan ka ng pagkain. Yun, i-intake mo. Pero your food, your soul cannot take that. Pero alam nyo, yung mga bagay na gagawin sa inyong tao outwardly, it will affect you inwardly. Pansinin nyo, pag sinampal kayo, wala na yung hapdi sa pisngi, pero apektado kayo sa kalooban. Pag minura kayo, hindi nyo na naririnig yung boses, pero affected kayo sa kalooban. Pag pinakain kayo, nilibre kayo, pinaghandaan kayo, ubos na yung pagkain, naitain nyo na, pero affected kayo sa kalooban. Why? Mas importante talaga kay Lord, unang-una, what is happening on the inside of us. Why? Bakit? Because it's easier to see the faults of others than to admit our own. Ang dali-dali kasi talagang punahin ang iba kaysa aminin natin yung mga mali natin, pagkukulang natin. Mas madali kang mas marami kang maipupukol sa ibang tao eh. Sa totoo lang, kaysa makita mo yung sarili mo na target. Mas madali mong targetin yung iba bago mo ilagay yung sarili mo. Kaya kung may pababantayan talaga sa atin, unang-una, bago yung mga cellphone, bahay, sasakyan, asawa, mga anak, alam nyo kung may unang-una daw, above everything, na bantayan natin, basahin natin. 4:23 ng Proverbs. Above all else, guard your heart. Pag sabing above all else, sa lahat ng babantayan mo, ang unang-una daw, yung puso. Bakit? Because everything you do flows from it. Lahat daw nagiging issue natin araw-araw, alam mo saan nanggagaling? Sa puso natin. Kaya pala pinababantayan. Ba't ka naiinis, nagagalit, nagsaselos, natutuwa, nagtatampo? Galing yan saan? Sa heart mo. Ba't ka magpapaupo, maniniksik, manunulak, mananamba, o magiging magalang, maunawain? Sa heart galing. So dumami yung mga kaibigan mo dahil sa heart mo. Dumami din yung mga kaaway mo dahil sa heart mo. So bantayan mo yon. Why? Because everything you do flows from it. Whether beast or best, ups and down, good or bad, evil or good, negative or positive na gagawin mo sa iba, galing daw yan from the heart. Kaya sabi ni Lord, guard it ha. Bantayan mo. Baka sobra ka na or kulang ka. Bantayan natin. Yung puso natin. Sabi mo nga sa katabi mo, yung puso mo. Si David, nagkaroon si David ng isang powerful prayer. Ang ganda ng prayer niya. Alam niyo kung ano yung prayer niya? Pwede naman niyang i-pray na yung mga kaibigan, yung mga kaaway, o kung ano man eh. Pero tingnan niyo yung prayer niya. Psalms 139, verse 23 to 24, ito yung pinakamaigsi. Sabi niya, Lord, search me. Search me, O God, know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Alam sabi ni David, Lord, paalam mo nga sa akin yung puso ko. I-search mo nga yung heart ko, tapos ipakita mo sa akin yung mga thoughts na inaalala ko. Alam niyo kung minsan, kailangan yung hilingin sa Panginoon na i-remind kayo sa mga bagay na you are so worried. Minsan hindi nyo namamalayan, masyado ka nang worried sa isang area, sa isang sitwasyon. Hindi mo namamalayan yon. And the only way to admit that is to surrender it to God. The only way para sabihin, Lord, lately masyado akong worried sa pera. Lately masyado akong worried sa anak ko. Lately masyado akong worried sa tigyawat ko. Lately masyado akong nag-aalala sa kalusugan ko, sa relasyon namin, kaya puro takot, puro hinala, puro pangamba. Lately, baka mamaya hindi nyo napansin, lately, masyado kayong worried from simple things na pwedeng palampasin. Ang magandang dasal, Lord, search my heart. Know my heart today. Test me. Parang prove to me my anxious thoughts. May-reveal naman sa atin, kaso kailangan lang, ready ka. Yung bang tipo na ano, pag kayo humarap sa salamin, ano makikita po ninyo sa salamin? Dalawa, either artista or extra sa pelikula. Then makikita nyo po, reflection. Sabihin nyo nga, reflection. Yung reflection, magre-reflect doon yung face mo. Yung nose mo. Yung ikaw, pag humarap ka sa salamin, may reflection doon. Parehas yun. Pero pagka nakita mong meron kang kulangot sa ilong sa salamin, huwag yung salamin ang galawin mo. Pag napansin mo, yung buhok mo, gulo-gulo, huwag yung salamin ang ayusan mo. Ano ayusin mo? Sarili mo. Huwag yung mirror mo. Huwag yung reflections mo.
Alam nyo ba tayo, itong katawan natin, ginagawa natin, reflection lang talaga ito. Pag yan nanampal, nanuntok na nabunot, humimas, naglayhans, reflection lang yan ng bagay na nasa loob. Huwag itong kamay na ito i-fix mo. Huwag kayong pupunta, halimbawa, yung kamay nyo, nangupit. Huwag kayong pumunta sa kusina, tapos lalapag nyo sa lamesa, kukuha ka ng kutsilyo, ikaw kamay ka, makulit ka. Militeral nyo yung sinabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon, kung ang kamay ang dahilan ng pagkakasala, putulin mo sa Saudi Arabia. Ginagawa yun, pinuputol yung mga magnanakaw ng kamay pag nahuli. Literal. Kapag ka ang mata ang dahilan ng pagkakasala mo, tingin ka ng tingin, ang boboso ka, dukitin mo. Dukitin mo. Kaya nyo bang dukitin yon? Hindi eh. Kaya ang sinasabi ni Lord, hindi naman talaga ito eh. Hindi naman talaga yan ang yung una nating dinidil. Ang dinidil natin, inward, pagkatao natin. Amen? Kung minsan nare-realize ko, marami talagang bagay na gustong-gustong ibuhos sa atin ng Panginoon. Alam niyo problema? Yung mga intentions natin, hindi maayos. Kaya ako madalas, palagi, every time na may gagawin ako, ang dasal ko sa sarili ko, sa Panginoon, Lord, ayusin mo yung intention ko, Yung dahilan ko ba't gagawin ko para kahit ma-misinterpret ako ng iba, basta ang mahalaga yung intention ko, Lord, tama. Ma-misinterpret naman ako ng iba kasi lagi ka namang mami-misinterpret eh. Lagi ka naman maiisipan ng kung ano-ano eh. Pero at least yung intention mo tama. Why? Because you cannot pour clean water on a dirty vessel. Pag merong ilalagay si Lord na malinis na tubig, kailangan linisin mo muna yung lalagyan. Pag bibigyan tayo ni Lord ng magagandang, mabibigat, matitinding mga blessing, linisin muna natin yung paglalagyan natin. Yung intentions natin, yung heart natin, yung mind natin. Fix yourself. Hindi dahil broken tayo, pero what we are becoming. Alam niyo ba't natin inaayos yung sarili natin ngayon? Hindi dahil sira tayo. Kasi may ine-expect tayong magandang mangyayari sa buhay natin. Pag nag-aayos na kayo, hindi dahil sira na buhay ko eh. Pag nag-aayos kayo, nag-e-expect kayo na may magandang dadating. Alam niyo ba't kayo mag-aayos na pamilya? O mag-asawa? Kaya kayo mag-aayos, hindi kasi nag-aaway kayo. Kasi pag nag-aaway kayo, normal po yun. Pero kaya kayo nag-aayos para yung ine-expect nyo kasi sa next month, sa next week, sa next day, o next year, hindi nyo na pag-aawayan, yung pinag-awayan nyo, ibig sabihin, mas magiging better po kayo. Amen? So, ibig sabihin ngayon, ano yung ipifix mo because you are expecting something good in the future? Ako, pag may ipifix na mga tao, may ididil na mga tao, kasi in my mind, I need to do it now for the future. Pag hindi sa future ko nakita, yung gagawin ko, I will be emotional. Kaya pag may dinidil akong mga tao sa buhay ko, I am thinking about future. Future. I remember, kinausap ako ni Pastor Paul, sabi ni Pastor Paul kay Herbie, I must do what I need to do. Though it will cause hurts and pain and different negative thoughts towards me and Shadi. But I must do what I need to do. Why? Because I see new life in the future. Grinab ko yon. Sabi ko, oo nga, ang kailangan ko palang makita yung future. Yung ngayon, masasaktan talaga. Makakasakit talaga siya. Mag-iisip talaga ng ko, pero kailangan gawin for the future. Kasi pag hindi ko inisip yung future, hindi isipin ni pastor yung future, paano yon? Kaya ako din ngayon sa church, I must do what I need to do. Why? For the future. For the future. Kailangan makita ko yung future eh. Masakit ba? Yes, masasaktan talaga kita. Through my words, when I confront people, when I give correction. Pero I need to see the future. Alam mo, ganun tumingin ang ama. Nung makita niya, para magising itong mga taong ito, kailangan buhayin niya yung kanyang anak. For the future. Kasi kung di, namatay si Jesus sa krus. Through the Roman soldier. Di ang mangyayari, kung di siya mabubuhay, wala, lalabas, defeated siya. Kaya kailangan buhayin siya ng Panginoon pagkatapos siyang patayin ng mga tao kasi to prove to us na yung future prepared si Lord sa atin. Amen? So, don't try to clean someone else's window when your glass are blurry. Huwag nating nililinis yung mga bintana, yung salamin mo yung malabo. Pansin mo, ang dumi-dumi ng bintana, yung pala, yung salamin mo pala yung malabo.
Minsan, di ba, parang pag kumukuha ka ng camera, pag pipicturean mo sila, punasan mo muna yung lens mo. Kasi baka yun yung malabo, hindi yung tao. Alam nyo, minsan, ikaw malabo, hindi siya. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw malinaw. Come on, look at me. Change begin. Alam nyo kung kailan? When you stop blaming others and start asking God, what are you teaching me? Alam nyo kailan nagsisimula yung changes? Pag hindi mo na sinisisi yung iba. Pag nagsisimula ka ng magtanong, Lord, ano po ba yung tinuturo mo sa akin ngayon? Ano bang tinuturo mo sa akin ngayon sa negosyo? Sa sakit at karamdaman na ito? Sa relasyong ito, Lord? Ano ba yung tinuturo mo, Lord, sa amin? Sa akin personally. Kaya sa halimbawa, bine-blame mo yung ibang tao, tanungin natin si Lord, Lord, what are you teaching me? Point number 2, pagdating po sa fixing. Fixing yourself is not selfish. Ano yun? Stewardship. Pag pinifix natin yung sarili natin, through His grace and His anointing, hindi yun selfish. Alam ba yan, laging sarili na lang, inaayos mo. Kaya ako, may payo din ako sa marami, please. Lalo sa mga babae, fix yourself. Ayusin nyo yung buhok nyo, ayusin nyo yung mukha nyo, lagi kayong mag-makeup, magpaganda kayo. Yung mga babae nandito, magpaganda kayo. Kung kailangan gastusan yan. Kung kailangan. Alam nyo, magpresenta kayo sa DPWH. Kung kailangan may palitadahan dyan, palitadahan nyo yan. Umayos lang. Sabay-sabay nga tayo, sabihin nyo nga, sa New Life Tondo, bawal ang pangit. Lahat maganda, ha? Lahat ng babae. Lahat, dapat i-required ko yung mga tao na ano. Next time, lahat ng papasok dyan, kailangan. Hindi, joke lang yan, joke lang. Pero ini-encourage ko kayo. Why? Gusto ko yung asawa niyo, pagbukas mo ng pinto, makikita ka hawak yung kape. Yung pag nakita ka, ando pala asawa ko. Ando pala asawa ko. You know? Dapat to ganon. You have to be pretty outside. Why? For the sake of others. Hindi yung selfish. Stewardship yun. Yung binigay sa inyo ng Panginoon, inaalagaan nyo lang. Amen? Pero it takes time to grow, to heal, to mature. And that's not selfish. Hindi yung selfish. It is wise spiritual stewardship. Importante to take care of ourselves. Importante to fix ourselves, our thoughts. Kung napansin nyo lately, masyado kayong masigaw. Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Baka kayo yung tipo ng tao po na nandito na konting kibot nakamura. Hindi ka naman Japanese. Pero lagi kang nakamura. Konting kibot nakamura. Kaya tawag sa'yo, Mr. Nakamura. Huwag na may konting kibot nakamura. Huwag. Ibig sabihin, that's one way to fix yourself. Alam nyo ba, dati rin akong palamura. Konting kibot po, kwentuhan lang lahat ng mura, aabutin mo. Kwentuhan lang yun, pero unti-unti pa lang napifix yung sarili natin through His grace. Yes. Yes. Hindi, may malaglag lang ng konti. Lahat na ng, pinagtatawag mo na, kutsara pala nalaglag, lalo na kung halimbawa pinggan, kutsara, tinidor. Wag. You cannot pour from an empty cup. God wants to fill you first. Alam niyo, kung magbubuhos tayo sa ibang tao, ang gagawin ni Lord, pupunuin muna tayo. Aayusin niya the way you say things. Aayusin niya the way you talk, the way you think. Pati nga pananamit mo, the Lord will fix it Will help you na maging decent, maging modest. Tutulungan at tuturuan tayo ni Lord na ayusin everything. Why? Para hindi rin tayo nakaka-affect sa iba. Kung dati pagka nanamit ka, lahat ng cleavage, kitang-kita na, di ba? Aayusin mo yon. May mga ganun Pero hindi tayo yung, wala tayong dress code dito sa church Pero iniiwasan natin kahit papano dito sa stage. Alam niyo ba, yung mga tumatayo dito, may mga taong tumitingin dyan. Pag nakita yung lalaki, tapos nakasuot ng skinny jeans, si Felix Bacat, hindi ka pwede. Palit ka muna. May ganun kami dito. Para hindi distractive.
Halimbawa, di ba, may nagpapakanta dito, tapos ikaw gumaganong-ganong ka, labas ng cleavage mo, lahat yung mga lalaki, ganun din yan. Hallelujah. Pinapafix namin yon. May nagsasabi, ayusin mo. Sasabihan niya ng admin, yung suot mo, hindi pwede yan. Lalo ako dati, pag nagsuot ng mga damit, yung malalaki yung mga tatak. Ang laki na Adidas, 10 Adidas, hindi mo naman sila binabayaran. Hindi ka naman binabayaran. Kaya pag pinansin nyo, minsan, mga talagang, pati mga ganun, tinitignan natin, why? Pwede para tayong ma-fix ni Lord even on that thing? Yes. Sabi mo sa katabi mo, you will be better. Alam nyo, sa akin, ang another form ng worship, self-discipline and inner healing are forms of worship. Alam nyo po ang worship? Self-discipline. Inner healing. Worship din yan. Yung dinidiscipline mo yung sarili mo. Inaalam mo yung sarili mo for inner healing. Worship din yan. 1 Timothy 4:16. Keep a close watch on yourself and on teaching. Persist in this, for by doing this, you are saving both yourself and your hearers. Nililigtas mo yung sarili mo, pati mga nakikinig sa'yo. Kapag ka ganyan daw. Sabi ni Paul sa mga taga-Philippines, Philippians. Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Dear friends, na taga New Life Tondo, you always followed my instruction when I was with you. Now that I am away, wala na ako ngayon, malayo, it is even more important na work hard to show the results of your salvations, obeying God with deep reverence and fear. Ano sabi ni Paul? Wala na ako. Ako na magsabi. Kunwari, Philippines chapter 2, verse 3 ni Pastor Herbie. Pag wala ako, ang gusto ko, ang mga ugali nyo, lalong gumanda. Para i-workout nyo yung kaligtasan na nakita sa inyo, na resulta. Para yung mga tao, lalong sumunod, lalong magkaroon ng pagkatakot, paghanga sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin, may tao man o wala, nandiyan man si Pastor Herbie o wala, yung mga ugali natin, na-workout natin. Para makita nila, talagang mga Christian ito. Alam nyo, healing yourself is the greatest gift you can give to everyone. Hindi nyo man sila mabisita sa ospital, pero healing yourself. Yung pagpapagaling natin sa sarili natin, that you are gonna be better. That you are going to be fine. Di ba sabi ko nga nakaraang linggo, wag naman na kayo maging pabigat pa sa ibang mga nag-aalaga sa inyo. Pag nasasaktan kayo, pilitin nyo nang gumaling ka agad para hindi naman nahihirapan yung marami sa mga ngal-ngal natin, disappointment natin. Yung iba, kahit nasasaktan na yung iba, nasasaktan ka pa rin. Pwede ka naman palang gumaling para wag na silang masaktan. Magpagaling ka na. Emotionally, I'm talking. I'm talking emotionally. Why? You cannot lead people to a place you never been. Sa totoo lang. Sabi ni John Maxwell yan, hindi mo kayang i-lead yung people sa isang lugar na hindi ka pa nakarating. Kumbaga, kung gusto mo silang dalhin sa forgiveness, you know what it means. Kung gusto mo lang dalhin sa generosity, you know how to be generous. As a pastor, as a leader, as a father, as a human actually, kung gusto mong dalhin yung mga followers, mga tao mo, kailangan ganun ka din. Gusto ko maging mga worshiper kayo. I want people to see na humble ka, nagtataas ka ng kamay. Ikaw hindi nagtataas ng kamay Gusto ko maging mga generous kayo, maging ganito. Hindi ka nga generous You cannot bring people to a place you never been. Amen? Kaya importante yung tayo Take care of your soul. And you will what? Get another? No. Get only one. Pag hindi mo inalagaan yung kaluluwa mo, wala nang extra yan. Isa lang yan. Kaya bantayan na natin yung mga puso natin. Amen? Amen. Alam niyo po, ang victory nasa private, hindi sa public. I will never forget this. Sabi ni Pastor Paul, your private victory always proceeds to your public success. Yung mga victory natin in private will always lead in the victory outside, sa public. So ano dapat importante muna? Una, ikaw muna, sa sarili mo. Maging successful ka, how you treat your wife, your children. Maraming mga pastor, magagaling mag-preach sa pulpit. Pero tignan mo kung paano na tratuhin yung asawa at anak. Ang hirap. Heaven in church, hell at home. Hindi pwede yon. Kailangan success ka privately. Para victory ka publicly. Mas mahalaga yon.
Pero pastor, pwede bang mag-pretend? God doesn't bless the one you pretend. He bless who you really are. Mangyayari yon when you surrender. Ang bine-bless ni Lord, alam niyo kung sino, hindi yung mga nagpapanggap. Hala, kaya pala kahit magpanggap ako dito, wala din. Yes, niloloko mo lang sarili mo, tsaka kami. Pero pag naging totoo ka lang, yun ang bine-bless talaga ni Lord. Amen? At para minsan maging totoo, sumuko. Sometimes the only way to win the battle is to surrender. Oh, pangatlo, last na, tapusin ko na. When it comes to fixing, let God do the fixing. Amen? Para hindi maging works, hindi maging law, hindi maging tayo yung nang gumawa. Let God do the fixing para sa'yo. Siya ang gagawa niyan. Totoo naman, kailangan nating may napapakinggan, may anointing, may Holy Spirit, para yung willpower natin, ma-empower niya. Why? Because you cannot fix yourself by willpower alone. It takes the power of the Holy Spirit. Talagang kailangan po ng kapangyarihan ng Diyos. Anong gagawin namin, Pastor? Allow God to deal with your heart, your wounds, and even your pride bago tayo mag-deal sa iba. Pag dinidil na tayo ni God, when God is fixing us, our life becomes a testimony, not just a sermon. Ang nangyayari, hindi ka lang nagpe-preach, nag-share, nagiging sermon yung buhay mo, nagiging testimony pa. Paano ba nagsimula ang pagbabago sa buhay mo, Pastor? Philippians 1:6. He began a good work in you. He will carry it on unto completion until the day of Christ Jesus. Hanggang dumating daw yung pagpapakita ng Panginoon ng panahon nila, talagang nakita mula umpisa kung ano yung sinabi niyang kabutihan, patutunayan niya yun hanggang sa pagbabalik niya. Amen? Alam niyo kung ano dasal ni Ezekiel, nung mga time na nabubuhay siya, sabi ni Lord sa kanya, no, that's not the prayer that I want you to have. This will I do to you. Sabi ni Lord, meron siyang pinipray sa nations eh. Si Ezekiel, nagdadasal siya about sa bansa, Israel. Sabi ni Lord sa kanya, ito bibigay ko sa iyo. I will give you a new heart and I will put a new attitude in you. A new spirit in you. Yun ang gagawin ko. Para kung anumang mga kasaklapang makikita mo sa bansang Israel, hindi ka maloloka-loka. Hindi ka masyadong maapektuhan. Why? Ang ibibigay ko sa iyo, hindi bagong bansa. Hindi bagong Israel. Ang ibibigay ko sa iyo, bagong puso. Bagong attitude. Perspective, spirit. Na na makita mo from within. So let God fix us right now para He can use us next. Yung iba ang prayer, Lord, ako naman ang sunod I'm next na mabibless. I'm next na mapupromote. I'm next na ganito yung mangyayari. Ang hilingin natin kay Lord, Lord, bago yung next, ako muna ang i-fix mo. Yung mga next thing that we are praying, mangyayari yan. Mangyayari yan. Yung color na bali, magagamit pa rin yun eh. Tama? Kaso mas maganda kung tatasahin ng Panginoon. A broken colors, actually, maganda, pero if God will sharpen us much better. Here's the conclusion po sa inyong lahat. Pagdating sa fixing, fix your heart. Forgive, let go, and let peace rule. Hayaan po natin sabihin sa Panginoon, Lord, i-fix mo po yung heart ko. Pangalawa, fix your habits. I-surrender nyo kay Lord yung mga bagay na nagpapadrain sa inyo. Sabihin natin kay Lord yan. After God fixing our hearts, fix our habits. Lord, fix my focus. San ba ako laging nakatingin? San ba ako laging nagwo-worry, nag-aalala? Stop comparing, start becoming. Let God fix your focus. And finally, let God fix your faith. Yung faith na yan, hindi para sa iba, para sa sarili mo yan. Mag-build kayo ng consistent prayer. Palagi kayo makinig ng word. Magkaroon kayo ng sarili nyong mga worship time sa bahay ninyo, not only in Sunday, para ma-fix yung intimacy, yung faith natin kay God. Pag na-take care nyo na yung mga private na yan, God will take care of you in public. Pag na-take care natin yung sarili natin by allowing God for us to be fixed
sa mga panahong mahihirap na, alam nyo, marami tayong mapifix na mga tao sa paligid natin. Yung pamilya po ninyo, alam ko, gustong-gusto nyong i-fix, ayusin ni Lord eh. May mga dasal kayo ng Panginoon, ayusin mo yung pamilya namin. Panginoon, ayusin mo kaming mag-asawa. Panginoon, ayusin mo yung kinabukasan ng mga anak ko. Panginoon, ayusin mo yung parents namin. Ayusin mo ito, ang dami. Alam nyo ang gawin nyo ngayon. Lord, yung heart ko po ngayon, i-fix mo. Ayusin mo yung heart ko, Lord. Ayusin mo yung within, yung inward. Tsaka na yung mga yan. Everything else will come. Amen? Lahat po yan, susunod na. Promotion, susunod na yan. Healing, susunod na yan. Miracles, susunod na yan. Pera ho, kasunod na yan. Trabaho, kasunod na yan. Graduation, boyfriend, girlfriend, asawa, kasunod na yan. Pero let us allow God to fix us. Amen? Tayo nga tayong lahat po, dahan-dahan. Na para bang lumalakad tayo ngayon sa tubig. Impossible. Kasi hindi man mahirap ayusin ang sarili, hindi man madaling ayusin ang sarili. But with God's power and anointing, we will ask the Holy Spirit right now para i-fix po yung mga hearts and mind natin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Gawin nating prayer ito. Spirit leads me. Every head bow and eyes closed. Panginoon, we need your anointing right now. We need the Holy Spirit right now, Lord. Na anuman ang mangyari, Panginoon, babaguhin mo kami, Lord. Ayusin mo ang buhay namin. Ayusin mo, Lord, yung aming pong mga kalooban, kaisipan. Gagawin mong mas maganda kaysa dati yung nararamdaman namin. Gagawin mong mas mainam, mas mabuti kaysa dati yung pananaw namin, Lord. Para yung mga bagay na nasa labas po namin, Ama, ay mas magiging maganda rin, Lord, dahil maayos yung aming kalooban, maayos yung aming pananaw, so that whenever we see, whenever we talk, whenever we go outside, Lord, we will have a brand new world, Father God. Dahil nagkaroon kami ng magandang pananaw sa buhay. Nagkaroon kami, Panginoon, ng maayos na puso. Pinifix mo kami ngayon, Lord. Pinifix mo kami ngayon, Ama. Hallelujah. Lagay natin kamay natin sa dibdib natin, sa sarili natin, symbolizing, Lord, here we are. Fix us. Ayusin mo yung dapat ayusin sa buhay namin, sa puso namin, sa pananaw namin, sa damdamin namin, Panginoon. Not religiously, Lord, but spiritually. Father God. Not traditionally, Lord, but godly. Lord, godly. Sa heart namin, Panginoon, na nagkakaroon ng transformation. Hindi lang behavioral modification, but transformation yung ginagawa mo sa kalooban po namin. Mas lalo mo kaming minamatured, mas lalo mo kaming ginagawang mas magpakumbaba pa, Panginoon, kaysa dati. Mas lalo mong pinapakita ang clarity, Lord, who you are in us and to other people, Jesus. Maraming salamat po. Napakabuti mo. Napakasarap na mong magmahal, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa New Life Tondo family, we do believe, Lord, sabay-sabay at sama-sama kaming mag-grow. Sama-sama kaming lalago. At sama-sama kami, Panginoon, mas magiging mabuting tao, Ama, kaysa dati. Kaya salamat po. Taas natin kamay natin. Pinupuri ka namin, Lord. Pinapasalamatan ka namin, Lord. Ang pagtaas ng kamay na ito ay pagsuko at pagbibigay, Ama, ng lahat po ng pagsamba, papuri at parangal sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat ng mga binago mula sa kalooban, sumigaw ng malakas na Amen!